Nag-asawa ka na ba? Buntis ka ba? Meron ka na bang anak? Bakit? Bakit hindi ka na nakapag-update? Ano na ba? Am I really that much? And breaking these niggas down like a camera. You don't really know you. Hello guys! So welcome back again to my YouTube channel. So finally po, ako na po ay makapag-update or makapag-upload sa aking munting channel. But this time po, i-share ko po muna sa inyo kung ano po ba yung mga nangyari sa buhay ko after a year ago. Kasi matagal na po talaga akong hindi nakapag-upload. Kaya this time po, habang sinishare ko po ito sa inyo with a twist. Kasi ikukulot ko po ang buhok ko while magchichikahan po ako sa inyo. Kaya if you're new to my channel, please don't forget to like, share, subscribe, at i-hitin na rin nyo po ang notification bell below para maging mas updated po kayo sa every videos na ina-upload ko. Kaya no more for the chikas, let's get started. Ano ba nangyari sa akin after a year na hindi na ako nakapag-update sa aking YouTube channel? Marami pong nagtatanong or nagme-message sa akin sa Facebook page ko na maski doon wala na talagang update. Miss, anong nangyari sa'yo? Nag-asawa ka na ba? Buntis ka ba? Meron ka na bang anak? Bakit hindi ka na nakapag-update? Ano na ba? Ano ganyan. Kasi 'di ba yung last update ko sa aking YouTube is yung nag-quit ako sa BPO, and then the rest na doon is mga shorts na lang or yung mga reels na lang yung mga ina-upload ko. So, ngayon lang po talaga ako naglakas loob na mag-upload ulit sa aking YouTube channel about sa mga kaganapan ko sa buhay a year ago. Parang mag-unsa ka sikat. Sikat yarn. Pero, isi-share ko po sa inyo para naman po alam nyo kasi of course, itong YouTube ko is para na rin yung diary ko. At least meron akong babalikan after 20 years na ako itatanda na mababalikan ko po itong content or itong video na to. So, habang gagawin ko po yan, so ito na po yung kaganapan o yung nagaganap o nangyayari sa buhok ko. So, actually, itong curler na to is nabili ko lang to sa TikTok. Hocket style. Yes, Hocket style ang pangalan niya. So, nabili ko lang to mga 300 plus. Okay. So, back to the topic. So, ano bang nangyari? Bakit ba ako hindi na nakapag-upload? So, ang nangyari guys is, di ba, nagtatrabaho ako sa BPO at nag-quit. Anong nangyari? Bakit ako nag-quit sa BPO that time? Kasi, gusto ko lang na mag-transfer to another company na medyo malapit lang sa akin during my intern days. Kasi na-assign ako within my province lang. And then, yung work na kung saan ako nagtatrabaho, medyo malayo. Nasa city yon. And then, it will take mga 2 hours preparation from my home papunta sa work. So, kaya naisipan kong mag-quit at hindi sabihin na hindi na ako nagpapatuloy sa BPO. Kasi, sana naman ako kikita ng pera para pang tustos sa pangangailangan ko, most especially na intern student na ako that time or graduating student. So, mas marami na yung mga kailangan na gagastusan. So, ang nangyari is nag-apply ako ng another BPO which is work from home setup. Mga 6 months ata yun yung pagtatrabaho ko doon, pero at least work from home na siya. So, mamamanage ko na yung time ko sa paralan kung saan ako nag-intern at yung work ko. So, ganun yung setup ko. And then, habang ako'y nag-intern, ako din po ay naglakas loob na mag-apply ng mga private school na malapit lang sa amin. Kasi, naisipan ko talaga na ang hirap talaga. Mukhang nasa point na ako that time na pagod na talaga ako sa BPO at gusto ko na ding mag-shift sa aking profession o magamit pagkatapos ng pag-graduate. Kaya habang ako ay nag-work pa sa BPO, habang ako nag-intern pa, ako din po ay kasalukuyan that time na nag-a-apply sa mga private school. So, ganun talaga ako kalala that time. Ganun ako ka-desperada para lang makapasok sa mga private school pagkatapos ng graduation ko. So, at pagkatapos nun guys, nung ako ay nag-apply, mga
tatlong school ata yun, like literal. Tatlong school na hindi ako nakapasok. Like, reject. Like, zero. So, so at first, nasaktan ako kasi hindi ako nakapasok. But, na-realize ko, bakit ba ako malulungkot? At least, meron akong experience kung ano yung susunod na hakbang or ano yung mga possible na mga way para makapasok ako at mas matrain pa ako. So, kaya ang ginawa ko, that time, ay nag-apply pa rin ako, nagpatuloy na mag-apply. Hanggang sa, kapasok na rin, finally, sa aking work kung saan until now ay doon pa rin ako nagtatrabaho. So, ang ginawa ko doon, guys, since meron pa akong work that time, so alam ko naman na hindi talaga siya magandang paraan, no, na mag-immediate resignation. Pero, ang ginawa ko lang that time is, in-inform ko na talaga yung TL ko na kapag ako ay makapasok na ng mga private school na malapit lang sa amin, mag-i-exit talaga ako or mag-resign talaga ako sa BPO. Kaya naintindihan din naman niya yung situation ko that time kasi alam din naman niya na mga 4 years akong nagtatrabaho sa BPO. So, kaya, no, nakapasok ako. After ako nakapasok ay mga ilang months ay ako din po ay nag-enroll sa review center para for the licensure examination for teachers. Mga 4 months yung preparation ko that time. And then, luckily naman po, sa awa naman po ng Diyos, ako naman po ay nakapasa sa licensure examination noong March 23, 2025 siya naganap yung exam day namin, tapos yung result is May 23, 2025. And then, nag-o-taking po ako dito lang sa amin din, within Cebu City. June 22, 2025, kung hindi ako nagkamali. Yes po. So, ang dami talagang mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ba yung powers ko upang nagawa ko lahat ng yun. Pero, I only believe in one thing na lahat ng yun ay nangyari dahil sa Diyos. Dahil siya yung nagbigay ng lakas at siya din yung nagbigay sa akin ng way or yung guidance at sa mga tao rin na totoong sumusuporta sa akin. At kaya ngayon ito, bumalik ako sa aking pag-content ng mga ganito kasi ito talaga naman yung gusto ko na meron naman akong makapagbigay naman ako ng anong tawag dito? Makapag-inspire kung meron, yes. Makapag-inspire sa ibang tao, yung mga estudyante na tulad ko na kahit from scratch pala, pwede ka palang matupad yung mga pangarap mo as long na you have the courage, you have the strength, and of course, faith kay God na matupad lahat ng yun. And then, yun lang, masasabi ko talaga, grabe talaga yung 2025 ko, grabing plot twist, ang daming mga nangyari, at hindi talaga ako pinabayaan ni God. Kasi siya yung tumulong sa akin from the strength talaga, siya talaga. At yung family ko, yung mga loved ones ko na totoong sumusuporta sa akin, yung mga kaibigan ko. Kaya laking papasalamat ko talaga sa lahat ng mga experience ko, mga struggles ko sa buhay kasi lahat pala ng yun ay may rason at meron palang mas magandang mangyari sa tao o sa buhay natin kahit nasa point na tayo na sobrang hirap. Kaya huwag niyo pong susukuan yung mga pangarap niyo. Okay, we're done. So, ang dami talagang mga magaganda, masasakit, mahihirap na mga kaganapan, pero nakasurvive naman, nakaraos naman kahit papano. So, ito na po yung update sa buhok ko. Yes, napaka-curl na niya. And of course, hindi natin kakalimutan ng gumamit ng hairspray para naman magtagal siya. Yan. Yan. Okay. I'm done with my hair.
So, tapos na rin tayo sa mga kachikahan. Yan. So, guys, if you have further questions, mga tips, kung anong ginawa ko upang makapasok sa private school, anong ginawa ko, or kahit ano, as long na kaya ko lang sagutin. So, don't forget to comment down section below para meron naman akong pang-content sa susunod na video na i-upload ko sa aking munting channel. So, again guys, thank you so much for watching at thank you din po sa lahat ng mga sumusuporta sa munting channel ko po. And see you on my next vlog, guys. Bye! Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you.